Simulan na natin ang balitaan. Narito pong malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Unahin na natin sa ating balitaan ngayong umaga ang mga lugar na nagdeklara ng class suspension bunsod ng mga pag-ulang nararanasan dulot ng bagyong Quiapo at epekto ng habagat. Ilang mga lugar sa Mindanao ang nagdeklara ng class suspension, kabilang na ang Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, all levels public at private schools. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas, mapa public o private sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Wala ring pasok ngayong Biyernes ang lahat ng mga eskwelahan sa Pagudpo de Ilocos Norte dahil sa masamang lagay ng panahon. Para sa karagdagang detalye, maaaring i-check ang mga official Facebook page ng inyong mga lokal na pamahalaan o mga paaralan para malaman ang anunsyo sa class suspension ngayong araw. President Sara Duterte, impeachment trial. Target ng House Prosecution Team na magkaroon ng mas maikling pagtalakay sa umano'y confidential funds misuse ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. 31 trial dates ang paunang hiling ng panel sa Senate Impeachment Court para maipresenta ang bulto na mga documentary evidence at mga testigo laban sa Vice-Presidente. May hataw na balita si Rosalie Cos. Mas maikling trial dates ang target ng House Prosecution Team para maipresenta ang mga documentary evidence at testigo nito laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng umani-maling paggamit ng nasa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Sa Miyerkules, July 29 na uumpisahan ng prosekusyon ang paghaharap nito ng mga witness ng mga dating branch manager ng Land Bank of the Philippines. Kaugnay ito ng ginawang withdrawal ng confidential funds. Ayon kay House Prosecution Team, legal spokesperson at isa ring private prosecutor na si Attorney Benjamin Perosa Jr., target nilang mapaikli ang trial dates para sa article na confidential funds misused. 31 araw ang una nilang hiling sa Senate Impeachment Court para rito. Pero tulad ng ginawa namin dun sa article on grave threats na pinaiksi namin yan, pinagsisikapan din namin gawin yon para lalong mas mapabilis ang paglilitis nito. So kapag meron ding mga bagay na na-cover na ng mga previous witnesses, no, at ito din naman ang magiging intended testimony ng other witnesses, pwede na din namin i-dispense ang presentation ng witnesses na yon. 6 na araw ang ginugol ng prosekusyon sa pagpresenta nila ng 3 testigo para sa article na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Giit ni Attorney Tolosa, nais din nilang mapabilis ang proseso nang hindi na isasakripisyo ang tibay ng kanilang mga ebidensya. Pare-pareho tayo ng gusto ng public, ng impeachment court, kami rin, na matapos itong paglilitis na to sa mas mabilis na panahon. Sa unang article na ipresenta ng prosekusyon na grave threats at inciting to sedition, nagsagawa ng direct examination sa kanilang mga testigo si Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan, gayon din si Lead Public Prosecutor Jervin Luistro. Magiging ganito rin ba ang aasahan sa House Prosecution Team sa mga susunod na articles of impeachment? Freestyle, no? So wala namang kaming specific format na ino-observe or fina-follow. It can be entirely private prosecutors so long as they are under the direct control and supervision of the public prosecutors. It can be entirely public prosecutors as well, no? Siguro, let's charge it to team effort regardless of kung sinong nakikita nyong tumatayo sa podium. Ultimately, effort yan ng buong impeachment team ng House. Sa ngayon, tikumpa ang bibig ng prosekusyon sa kung sino ang magpepresenta at magsasagawa ng direct examination sa unang 3 testigo nito laban kay VP Duterte kaugnay ng confidential funds misuse. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon.
Mananatiling tagapagsalita o spokesperson ng prosecution panel si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Ito'y kahit nag-advise na si Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero na magkaroon ng prosekusyon at depensa ng ibang tagapagsalita na hindi tumatayong counsel ng magkabilang panig. Ayon kay Attorney Tolosa, na-appreciate nila ang paalala ng presiding officer, gayon din ang komento nito na kapwa maging maingat sa pagbibigay ng pahayag ang parehong spokesperson ng prosecution at defense panel. Pero ayon kay Attorney Tolosa, batay na rin sa pahayag ni Attorney Reggie Tonggol, reminder lamang ito ng presiding officer. Dahil dito, pareho pa rin gagampanan ni Attorney Tolosa ang pagiging tagapagsalita ng prosekusyon at private prosecutor. Nauna na ang sinabi ni Attorney Michael Poa na siya namang tagapagsalita ng defense team na nasa pagpapasya na ni Vice President Sara Duterte kung magpapalit sila ng spokesperson. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na humiling ang Office of the Vice President na sagutin ng Senado ang pagkain at inumin ng kanilang defense team, staff at mga testigo sa impeachment trial. Pero giit ni Senator Gatchalian, hindi kakayanin ng budget ng Senado ang nasabing hiling dahil mas prioridad nito ang budget para sa mga hearing. Pinag-aaralan pa rin anya ng Senate Impeachment Court ang request, habang wala pa siyang formal na tugon sa liham ng Office of the Vice President. Sinabi rin ng Senate President na posibleng magrenta pa ang Senado ng mga pasilidad sa PICC dahil nagagamit na sa impeachment trial ang ilang mga session at committee rooms. Dahil dito, mas kailangang ilaan ang limitadong pondo sa mga nalalapit na pagdinig ng Senado. Decision na yan ng management ng Senado kung papayagan o hindi. But it's a basic issue of budget. No? Dahil nga hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin. But we have to prioritize, of course, yung budget hearings at committee hearings. We cannot afford it, in short. Hataw Balita ngayon. Inaasahang magsasabay-sabay ang impeachment trial at ang mga regular na pagdinig sa Senado sa mga susunod na araw. Dahil dito inaayos na ni Senate President Sherwin Gatchalian ang magiging sistema nila kapag nangyari na ito. May humahataw na balita si Jed Neresina. Malaking hamon ngayon para sa Senado ang pagsabayin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kanilang trabahong lehislatibo. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi maaaring mapabayaan ng Senado ang kanilang regular na trabaho, gaya ng pagsasagawa ng committee hearings. It's going to be a challenge, honestly. Kagaya ngayon, may nagkaroon ng 2 hearing. On the average, isang hearing is about 4 to 5 hours. No? So, ang budget hearing, minsan tumatagal pa. So, it's really going to be a challenge. At dahil nagpapatuloy pa ang paglilitis sa pangalawang Pangulo, nagagamit aniya ang karamihang committee rooms ng Senado kung saan isinasagawa ang mga pagdinig. Bukod dito, nalalapit na rin ang schedule ng budget hearings, kaya nagpaplano na sila SP Gatchalian kung paano mapagsasabay-sabay ang mga ito. But I'll work with the chairman, no, si Senator JV, kung paano natin i-schedule mabuti. Kaya isa sa mga tinitignan namin para sabay-sabay nag-hearing, magrenta ng committee rooms sa PICC. Dahil dito, hindi inaalis ng senador ang posibilidad na mangailangan sila ng karagdagang budget para makapagrenta ng lugar kung saan maaaring ganapin ang budget hearings kapag nagsimula na ito. Kaugnay nito, ibinahagi ni Senate President Gatchalian na napag-usapan na rin naman nila ang schedule para sa mga pagdinig. Kausap ko yung mga senators, so we're planning to hold committee hearings and budget hearings Thursdays and Fridays. Habang ang araw ng Lunes, Martes at Miyerkules ay nakalaan naman sa impeachment trial at regular na sesyon ng Senado. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Mayorya ng mga Pilipino ang aware o batid na nasa Senate Impeachment Court na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
Lumabas sa bagong resulta ng Social Weather Stations o SWS survey na isinagawa isang linggo bago magsimula ang impeachment trial na 74% na mga Pilipino ang naniniwalang nasa Senado na ang impeachment case ng Vice-Presidente, habang 26% naman ng mga respondent ang nagsabing nalaman lamang nila ang tungkol sa impeachment case at trial nito sa mga interview. Ang 2026 second quarter survey ay isinagawa mula June 20 hanggang 29, 2026 sa 1,200 Pilipino respondents sa buong bansa. Hataw Balita Ngayon. Bumuo na ang National Bureau of Investigation ng Task Force Cash Cow na mag-iimbestiga sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa ilalim ng hosting ng Pilipinas sa nakaraang 2019 Southeast Asian Games. Sa panayam kay NBI Director Melvin Matibag, sinabi nito na binubuo ang naturang task force ng Office of the Director Public Corruption Division, Special Action Unit at Field Officers. Ayon pa sa NBI, susulat sila sa Commission on Audit, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue para ma-check ang mga documentation na gagamitin sa kanilang investigasyon. Bukod dito, na-isyuhan na rin anya ng sabpina ang 7 individual at inaasang haharap ang mga ito sa NBI sa Lunes o sa Miyerkules sa susunod na linggo. Hataw Balita Ngayon. Pinasasagot ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kampo ni Senator Rodante Marcoleta sa loob ng 10 araw. Ito'y upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat ito mapasailalim ng preventive suspension bilang kasalukuyang miyembro ng Senado. Alinsunod dito sa Anti-Plunder Act at Revised Internal Rules ng Sandigan Bayan. Hawak ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na siyang nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mga regalo. Inaasahang isasagawa ang pre-trial na mga kaso sa darating na August 10, 2026. Hataw Balita Ngayon. Umaasa si Ombudsman Crispin Remulla na darating ang panahon na hindi na kakailanganin ng Office of the Ombudsman na magpapanagot sa mga public official na nasasangkot sa katiwalian sa bansa. Itong pinakamalaking hangarin ng Ombudsman sa gitna ng kanilang patuloy na laban kontra korupsyon. May humahataw na balita si Ivana Alvarez. Suntok sa buwan man kung ituring, ngunit hangarin ni Ombudsman Crispin Remulla na dumating ang punto na hindi na kailanganin ng bansa ang Office of the Ombudsman. Sa kanyang talumpati sa harapan ng mga graduates ng unang batch ng Legal Internship Program ng tanggapan, sinabi nitong mangyayari lamang ito kung matatanim sa bawat Pilipino na hindi dapat kinukonsinti ang korupsyon sa bansa. The ultimate victory, as I always said before, is that we will render ourselves obsolete. Na hindi na kailangan ang ombudsman later on because the culture is very strong. Ngunit sa ngayon, kailangan muna anyang patuloy na magtrabaho ng anti-graft body, lalo na at naiinip na ang taong bayan na mapapanagot ang mga public official na sangkot sa katiwalian. Giit nito, ayaw niyang ituring na tagapagtanggol ang kanyang tanggapan. It's not that we want to become the saviors of this country. It's nothing, it's not the kind of thought that we are messiahs, but the fact that we do our job should be enough to make this country move forward. When people know that it's not all right to be corrupt. Bilang bahagi ng layunin, binigyan diin ni Ombudsman Remulla ang papel ng kabataan sa laban kontra korupsyon. Umaasa siya na ang mga kabataang may interes na magtrabaho sa Ombudsman ay magiging bahagi ng pagbabago ng kultura sa bansa. Sa isinasagawang legal internship program sa tanggapan, binibigyan ng pagkakataon ang mga piling estudyante mula sa iba't ibang law schools na sumailalim sa 3 linggong programa kung saan matututo ang mga ito ng fact-finding, case build-up, criminal and administrative procedures at paghawak ng mga kaso sa Sandigan Bayan. When we opened our doors here, it was because we know, and it is because we know, that it's going to be the young people who will actually matter in this fight against corruption. If we're able to recreate a culture
or reinvent the culture of the Filipino professional and make them value the work that we do here, then we succeeded already. Ang Office of the Ombudsman ay isang independent constitutional body na nangunguna sa pag-iimbestiga at pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno na sangkot sa iligal o maling pagganap ng kanilang tungkulin. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Iimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang umano'y mga online na pagbabanta at comments laban kay Senator Risa Ontiveros. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hinihintay na lamang nila ang formal documentation hinggil dito. Gayunman, sinimulan na umano nila ang pagsisiyasat tungkol sa banta laban sa senadora. Tiniyak naman ni Attorney Matibag na magsasagawa sila ng case build-up upang makapaghain ng reklamo sa Department of Justice sakaling mayroon na silang konkretong mga ebidensya. Sa kanyang post sa social media, tinuligsa ng senadora ang anyay mga pagbabanta sa kanyang buhay matapos ang nangyaring pagpatay sa political blogger na si Mima Alicia. Ayon pa sa mambabatas, hindi dapat maging normal ang pagbabanta sa buhay ng ating kapwa. At iginiit na hindi tama na kahit ano ang ating pagkakaiba sa politika ay mayroon itong hangganan. Nauna nang naaresto ng pulisya ang dalawang suspect na sangkot sa pagpatay kay Mima Alicia. Hataw Balita Ngayon. Sa iba pang balita, aabot sa 22.7 billion pesos na savings ng gobyerno ang gagamitin upang ayudahan ang mga kababayan natin na lubhang apektado ng krisis dahil sa gera sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batay ito sa datos na ibinigay ng Department of Budget and Management alinsunod sa issuance ng National Budget Circulars 602 at 603. Ngayon may savings na 22.79 billion na savings. At sa ngayon po, kaya po in-announce itong circulars ay para po ipanawagan doon sa mga agencies na i-identify nila at i-declare kung saan nila maaaring magamit ito. Pero ang priority po dito ay ang uplift at ang kabuhayan po at mga pagtulong sa ating mga magsasaka. Kasama na rin po dito ang pagprotekta sa ating mga pamilyang Pilipino, workers, commuters at mga OFWs na nakaranas po ng medyo hindi magandang sitwasyon dahil dulot po ng krisis sa Middle East. Nauna nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aabot sa nasa 37.5 million na mga Pilipino sa buong bansa ang tinatayang makatatanggap ng cash assistance program mula sa gobyerno. Hataw Balita Ngayon. Hihilingin ng Department of Transportation sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines na magpatupad muna ng moratorium sa pagbabayad ng interes para sa loan ng mga transport cooperatives na kumuha ng mga unit ng modern jeep. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, susulatan niya ang mga naturang bangko para sa hiling na itigil muna ang pagbabayad ng interes sa mga kumuha ng sasakyan sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUBMP. Lain nito na matulungan ng mga operator at drivers na mabawasan ang kanilang gastusin sa gitna ng muli na namang pagtaas ng presyo ng langis. National News. Mariing pinabulaanan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga claim ng China na bahagi umano ng Provisional Understanding ang pagbabawal sa pagkukumpuni sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasabay nito, muli ring tinuligsan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang patuloy na pangingialam at pananakot ng Beijing sa loob ng ating teritoryo. May hataw na balita si Ryan Lacanlale.
Pinasinungalingan ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang mga hinala at claim ng Chinese Embassy na may nilabag sa Provisional Understanding ang Pilipinas dahil sa umano'y mga konstruksyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang ginawang dahilan ng China kaya umano sila lumapit sa barko ng Pilipinas noong July 20. Kung saan pinagpapalo ng Chinese Coast Guard ang ilang tauhan ng Philippine Navy na ikinasugat ng ilang sundalong Pilipino. Nilinaw ni DFA Secretary Lazaro na walang anumang undertaking o pangako ang Pilipinas na sinasabing bahagi ng kasunduan hinggil sa pagbabawal sa pagkukumpuni sa ating barko. No, there is no mention of that undertaking in the provisional understanding. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng DFA, binigyang diin na ang provisional understanding ay layon lamang na iwasan ang hindi pagkakaunawaan at aksidente sa tuwing may rotation and resupply o remission sa Ayungin Shoal. Giit ng DFA, hindi ito nangangahulugan na humihingi tayo ng permiso sa China o kinikilala ang kanilang jurisdiksyon sa ating katubigan. Malinaw ang posisyon ng Pilipinas. Ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng bansa base sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Dahil dito, tanging Pilipinas lamang ang may karapatang magpatayo ng anumang istruktura dito at hindi kailangan ng pahintulot mula sa ibang bansa para maglayag sa lugar. Mariinding itinanggi ng DFA na pinapayagan ng kasunduan ang anumang pag-iinspeksyon o pag-akyat ng mga Chino sa mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas. Ang mga aktibidad sa loob ng BRP Sierra Madre ay itinuturing na routine government function at bahagi ng soberanya ng bansa. Samantala, hindi na nakapagpigil si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga naratibo ng China sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pahayag ng Chinese Embassy na nag-deploy sila ng tauhan sa Ayungin Shoal dahil may construction umano sa BRP Sierra Madre. Talaga, hindi dapat nila pakialaman yun. No? Pangalawa, wala silang karapatan talaga na nandoon sila. Walang hiya talaga. Hindi na ako dapat magpigil eh. Kasi kailangan na meron ng, galit na ang taong bayan. Hindi na natin pwede itong walisin sa ilalim ng silong. No? Lantaran na to eh. Inuunggoy na tayo eh. Muling iginiit ng kalihim, walang karapatan at walang pakialam ang China sa anumang ginagawa ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Binatikos din niya ang Chinese ambassador sa paglabag sa kasunduan na huwag munang isapubliko ang napag-usapan nila ni Pangulong Marcos Jr. noong July 21. I believe there was an agreement to embargo the contents of the conversation, but the Chinese ambassador was the first one to violate that embargo by having that ambush interview right after the talk. And after that, he claims the next day that there was an agreement not to talk about it after he already talked about it. I must call that out. Binigyang diin ng Defense Chief na paulit-ulit nang sumisira sa pangako ang Beijing tulad noong 1995 sa Mischief Reef na ngayon ay militarisado na. Banta pa niya, bahagi lang ito ng mas malaking estratehiya ng China para kontrolin ang rehiyon at ang Pilipinas. Anya, gumagawa lamang ng kwento ang China upang makapasok sa bansa. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang sugatang personnel ng Philippine Navy na nasugatan sa Ayungin Shoal habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Sila ay nasugatan matapos paghahampasin ng Chinese Coast Guard noong July 20. Ginawaran ng Pangulo ang dalawang sundalo ng Order of Lapu-Lapu at ipinagkaloob ang tig 100,000 pesos na tulong pinansyal bilang pagkilala sa kanilang katapangan at tapat na paglilingkod. Ipinahayag naman ng Pangulo ang buong suporta ng pamahalaan sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na patuloy sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan ng bansa. Hataw Balita Ngayon.
Hindi pa humuhupa ang usapin sa Ayungin Shoal pero nakaranas na naman ng panibagong panghaharas kahapon ng umaga ang mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc habang nagsasagawa ng supply mission sa mga mangingisdang Pinoy sa Ayungin Shoal. May hataw na balita si Ryan Lacanlale. When we were about 17 nautical miles from the southeast of Baho de Masinloc, the China Coast Guard 3302 that we first documented already launched its water cannon and about to target BRP Dumangsil, but it was not a direct hit. It was just a water cannon targeting towards the BFAR vessel but not directly hitting the BFAR vessel. Binomba na naman ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Datu Dumangsil. Ito ay habang nasa misyon ito kasama ang Philippine Coast Guard upang magbigay ng supply sa mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc. Ayon sa PCG, bandang alas 5:44 ng umaga nang lumapit ang Chinese Coast Guard Vessel 3302 sa layong 50 metro mula sa unahan ng BRP Datu Dumangsil. Makalipas ang ilang minuto, bandang alas 6:29, binomba na ito ng water cannon sa loob ng mahigit 2 minuto. Kasabay nito, isa pang Chinese Coast Guard vessel ang CCG 21579 ang nagsagawa ng mapanganib na pagharang sa BRP Datu Paiborong matapos tumawid sa unahan nito sa layong tinatayang 500 metro. Isang hakbang na ayon sa PCG, paglabag sa International Regulations for Preventing Collisions at Sea o COLREGS at naglagay sa panganib sa buhay ng mga tripulante. So on our part, there was really no intention for me to, bring this up because for me, it is just the usual China Coast Guard trying to waste their resources, flex their muscle, or get the public attention. I really don't know because despite of this large number of China Coast Guard vessels and this, I don't know whether it is an intentional indirect water cannoning against BFAR vessel, we still proceeded to our mission, and that is to protect the Filipino fishermen. Sa kabila ng pananakot, ipinagpatuloy ng BFAR at PCG ang kanilang misyon sa ilalim ng programang Kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda. Matagumpay na naipamahagi ang fuel subsidy at food pack sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Nagpalipad din ang Philippine Coast Guard ng Cessna Grand Caravan upang magsagawa ng Aerial Maritime Patrol. Nakatanggap pa ito ng radio challenge mula sa Chinese forces. Sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight, namataan ng 9 na Chinese Coast Guard vessels, isang Chinese Maritime Militia vessel at isang barko ng People's Liberation Army Navy sa lugar. Sa kabila ng patuloy na panggigipit, tiniyak ng PCG at BFAR na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga operasyon upang maprotektahan ang kabuhayan at karapatan ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Patuloy na pinalalalim ng Pilipinas at Sweden ang kanilang ugnayan sa larangan ng depensa kasabay ng muling pagtitiyak ng suporta ng European Union sa 2016 Arbitral Award at sa pagpapatupad ng international law sa West Philippine Sea. Si Ryan Lacanlale, humahataw. Mas matibay na kooperasyon sa depensa, maritime security, cybersecurity at modernisasyon ng sandataang lakas. Ito ang naging pangunahing bunga ng bilateral defense ministerial meeting ni na Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at Swedish Defense Minister Paul Jonsson sa Maynila kahapon. Ayon kay Jonsson, nakikita ng Sweden ang malaking potensyal na palawakin ang pakikipagtulungan sa Pilipinas sa larangan ng maritime surveillance, cybersecurity, space technology, hybrid threats at defense innovation.
We are eager to deepen our bilateral cooperation with the Philippines as well, and we think there's great potential to doing that. Binigyang diin din ng Sweden official ang matatag nitong suporta sa rules-based international order, freedom of navigation at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kasabay nito, muling tiniyak ng Sweden ang buong suporta nito sa posisyon ng European Union kaugnay ng 2016 Arbitral Award na pabor sa Pilipinas. We stand firmly behind the EU's position on this. Is an ironclad commitment also for Sweden in regards to the 10-year announcement of these matters as well. So let me just be crystal clear on that one. Nagpasalamat naman si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa suporta ng Sweden sa arbitral ruling ng walang hinihinging kondisyon. Ayon sa kalihim, napagkasundoan din ng dalawang bansa ang ilang konkretong hakbang para higit pang mapalalim ang defense cooperation, kabilang ang pagpapalitan ng classified information, civil defense, cybersecurity at cognitive warfare. We have agreed on several concrete steps which the public will know when appropriate, and I'm sincere in this. Muli ring kinumpirma ng Department of National Defense ang interes ng Pilipinas sa mga alok ng Sweden para sa defense modernization, kabilang ang Saab Gripen fighter aircraft. Pero ayon kay Secretary Teodoro, hindi lang basta client o mamimili ang nais maging papel ng Pilipinas, kundi isang partner sa co-production at research and development ng defense industry. A modernization program is a must. The sooner the sooner we confront the pain necessary on financial terms for doing this, the faster our resilience becomes, because delay only means more cost and less resilience for our people. We are also looking for partners and not be clients. Gayunman, sinabi ni Johnson na nasa Pilipinas ang pinal na desisyon at handa ang Sweden na maging pagmatagalang strategic partner at hindi lamang supplier ng kagamitang militar. Sinabi naman ng kalihim na rerepasuhin ang pamahalaan ng modernization program ng Armed Forces upang matiyak na ang anumang bibilhing kagamitan ay ang pinakaangkop at may sapat na suporta para sa pangmatagalang operasyon. Kasabay nito, nanawagan siyang pabilisin ang pamumuhunan sa depensa upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa harap ng magabanta sa seguridad. Sa usapin naman ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal, muling iginiit ng Sweden ang kahalagahan ng paggalang sa international law, freedom of navigation at UNCLOS. Muli namang binigyang diin ni Secretary Teodoro na naninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa ating soberanya at sa mga karapatan sa West Philippine Sea. Sa nalalapit na ika-80 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Sweden, target ng dalawang bansa na higit pang palawakin ang kanilang defense partnership sa maritime security, disaster resilience, defense technology at iba pang larangan ng seguridad. Ryan Lacanlale, humakataw sa Balita Ngayon. Nagkausap sa telepono sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump kahapon araw ng Huwebes, kung saan natalakay ng dalawang lider ang tungkol sa global economic at security issues, kabilang na ang mga latest developments sa South China Sea. Ayon sa Presidential Communications Office, ang naturang phone call ay nangyari matapos ang pakikipagpulong ni PBBM kay US Secretary of State Marco Rubio, kung saan napag-usapan ang tungkol sa mga bagong insidente na ginagawa ng China sa may West Philippine Sea. Ang pag-uusap ni PBBM at US President Trump ay kinumpirma mismo ni US Ambassador to the Philippines Lee Lipton. Ayon naman kay Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez, nagbigay garantiya si President Trump kay PBBM na ire-raise niya ang mga concern ng Pilipinas sa susunod niyang pakikipag-usap kay Chinese President Xi Jinping. Wala pang detalyeng ibinigay kung kailan ang susunod na pakikipagpulong ng US President sa Pangulo ng China. Hataw Balita Ngayon!
At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Lynn Perez mula sa California, USA. Good morning, Lynn! Global News. Magandang umaga sa iyo, Bernard, at magandang umaga sa ating mga kasambahay. Narito na po ang ating Global News. Nagbabala si US President Donald Trump ng mas matinding pag-atake laban sa Iran at Houthi rebels kasunod ng mga panibagong pag-atake sa mga sasakyang pangdagat sa Strait of Hormuz at Red Sea. Habang tumitindi ang banta ng panibagong digmaan, mariin namang tinanggihan ng Iran ang anumang kasunduan sa kabila ng pag-iit ng US na nais na ng Tehran bumalik sa negosasyon. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Eye for an eye. Ito ang babala ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi kasunod ng banta ni US President Donald Trump na bobombahin ng Estados Unidos ang mga tulay, power plants at ibang critical infrastructure ng Iran sa bawat pag-atake ng Tehran sa mga sasakyang pandagat na dadaan sa Strait of Hormuz. Ayon kay Araghchi, anumang pag-atake sa mga pangunahing infrastruktura ng Iran ay tutugunan nila ng matinding pagganti. Nagbabala rin ito na ang sinumang bansa o grupong tutulong sa mga pag-atake laban sa Iran ay maaari ring ituring na lehitimong target ng Tehran. Nagbabala rin si Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf na kung hindi makapagluluwas ng langis ang Iran, walang ibang bansa sa rehiyon ang makapagbebenta rin nito. Giit ni Ghalibaf, kung hindi masisiguro ang seguridad ng Iran, wala ring infrastruktura sa rehiyon ang mananatiling ligtas. Dagdag pa nito, hindi na babalik sa dating sitwasyon ang Strait of Hormuz at mananatiling nanganganib ang seguridad nito habang may presensya ang mga puwersa ng Estados Unidos sa rehiyon. Kasabay nito, naglunsad ang Iran ng sunod-sunod na pag-atake sa mga pasilidad na ginagamit ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Ayon sa Iranian Army, tinarget nito ang mga imbakan ng armas at logistics facility sa Camp Doha at Camp Arifjan sa Kuwait. Tinamaan din umano ang mga fuel storage tank sa Ali Al Salem Air Base. Gayon din ang isang hangar na kinaroroonan ng mga MQ-9 drone. Ayon naman sa Iranian Revolutionary Guard Corps o IRGC, tinira rin ito ang accommodation facilities ng mga puwersang Amerikano at 2 helicopter hangar sa Camp Buring. Inamin din ng IRGC na tinarget nito ang isang Patriot Air Defense System, malaking imbakan ng military equipment at isang telecommunications tower sa Kuwait. Sa Jordan, sinabi ng Iran na tinamaan nito ang isang radar na bahagi ng THAAD Air Defense System, isang Patriot System, CRAM radar, fuel storage tanks at mga pasilidad para sa pagmimintina ng helicopter. Sa Strait of Hormuz, sinabi ng IRGC na hinarang nito ang 3 oil tanker na nagtangkang dumaan ng walang koordinasyon sa Tehran. Isa sa mga tanker ang sumabog at nasunog habang napilitang bumalik ang 2 pa. Gumanti naman ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pag-atake sa Shalamchi border crossing sa pagitan ng Iran at Iraq. Ayon sa mga ulat, ginamit sa operasyon ang mga ATACMS missiles na inilunsad mula sa M142 HIMARS system na nakapwesto sa Kuwait. Tinarget ng US ang passenger terminal matapos makatanggap ng intelligence na ginagamit umano ng Iranian Revolutionary Guard Corps ang paparating na Arbaeen's pilgrimage upang maglipat ng mga armas para sa mga milisya sa Iraq. Sinabi ng Iran na 2 ang nasawi at ilan ang nasugatan sa pag-atake, habang hindi pa agad naglalabas ng kumpletong detalye ang Washington. Ilang minuto matapos ang pag-atake sa Shalamchi, tinarget naman ng Iranian Army ang Al-Abdali border crossing sa panig ng Kuwait sa hangganan nito sa Iraq. Itinuturing ang Iraq-Kuwait border bilang mahalagang logistics corridor ng mga puwersang Amerikano sa rehiyon. Naglunsad din ang US military ng ika-12 magkasunod na gabi ng pag-atake sa loob ng teritoryo ng Iran. Ayon sa US Central Command, tinarget nito ang mga missile at drone storage facility, maritime capabilities,
coastal surveillance sites at air defense assets ng Tehran. Ayon sa CENTCOM, layunin ng mga pag-atake na pahinain ang kakayahan ng Iran na atakihin ang mga commercial vessel na dumadaan sa Strait of Hormuz. Nagbabala naman ang IRGC na maaaring ituring na lehitimong target ang anumang base sa labas ng rehiyon na gagamitin sa pag-atake sa Iran. Inakusahan ng IRGC ang Estados Unidos na gumamit ng mga B-1 Lancer strategic bomber na lumipad mula sa RAF Fairford Air Base sa United Kingdom para sa mga panibagong pag-atake. Dahil dito, direktang binalaan ng Iran ang United Kingdom laban sa patuloy na pagpapagamit ng mga pasilidad nito sa mga operasyon ng US. Kasunod ng tumitinding labanan, pinalikas na ng United Kingdom at France ang mga tauhan ng kanilang embahada sa Iran bilang paghahanda sa posibleng mas malawak na pag-atake. Patuloy namang iginigiit ng Washington na nais ng Iran na makipagkasundo dahil sa tindi ng mga pag-ataking natatanggap nito. This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard. And they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. Ngunit mariin itong tinanggihan ni Aragci na nagsabing hindi makikipag-usap ang Tehran hanggat hindi binabago ng Washington ang anilay labis at hindi makatwirang mga panukala nito sa Iran. مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانشون هست که خب با برخوردهای مقتدرانه از سوی ما مواجه شده و تا وقتی که درک نکنن که هیچ راهی جز احترام ملت ایران و احترام به منافع ملت ایران وجود نداره، به اصطلاح امکانی هم برای اینکه ما در این زمینه به هر حال حرکت صورت بگیره خب وجود نخواهد داشت. Sa kabila nito, nagbabala si Trump na seryoso niyang pinag-iisipan ang paglulunsad ng isang massive attack laban sa Iran. Sa isang panayam, sinabi ng US President na maaaring mas malaki pa ito sa mga pag-ataking inilunsad sa ilalim ng Operation Epic Fury. Sinabi rin ni Trump na handa na ang mga puwersa ng Amerika bagamat wala pa umanong pinal na desisyon at wala pang bagong military order na inilalabas kaugnay nito. Nagbabala rin siya ng major military punishment laban sa Iran at Houthi rebels kapag muling tinarget ng grupo ang mga Saudi oil tanker sa Red Sea at Bab al-Mandeb Strait. Itinuturing ni Trump na responsable ang Iran sa mga pag-atake ng Houthi dahil sa suportang ibinibigay umano ng Tehran sa grupo. Sinabi pa ng US President na agad nasasali ang Israel sa isang mas malawak na operasyon kapag hiniling niya ito, bagamat iginiit niyang kayang isagawa ng Estados Unidos ang pag-atake ng walang tulong ng ibang bansa. Dahil dito, nangangamba ang ilang eksperto na ang panibagong pagbabanta ng Washington at Tehran ay maaaring magbukas sa mas malawak na digmaan sa gitnang silangan. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Direktang sinagot ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang eye for an eye remark ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Ayon kay Rubio, head for an eye naman ang panindigan ni U.S. President Donald Trump at magbabayad ng malaki ang Iran kapag magpatuloy o nagpapatuloy ang pag-atake nito. Sinabi rin ni Rubio na patuloy nang napipinsala ang defense at industrial base ng Iran dahil sa gabi-gabing pagkawasak ng mga radar at missile launchers nito. Ang pahayag ay kasunod ng babala ni Trump na bombahin ng US ang mga tulay at power plant sa Iran kapag muling tinarget ang mga sasakyang pangdagat sa Strait of Hormuz. I think, I saw Araghchi, their foreign minister, who the other day say or something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. I mean, honestly, that's what it's going to be. I mean, they will pay a very heavy price for the things they're doing. They're already paying a very heavy price. Hataw Balita ngayon.
Kapwa kinundena ng Estados Unidos at Pakistan ang pagbabanta ng Houthi rebels sa mga commercial vessels at oil tankers na dumaraan sa Red Sea. Giit ni Pakistan Foreign Office spokesperson Tahir Adrabi, red line para sa Islamabad ang anumang pag-atake sa mga barkong may bandila ng Pakistan at maritime interest nito. May hataw na balita si Noel Poliarco. Mariing tinutulan ng Estados Unidos at Pakistan ang idineklarang naval blockade ng Houthi rebels laban sa Saudi Arabia. Ayon sa dalawang bansa, dahil sa banta ng Houthi, nalalagay sa panganib ang kalayaan sa paglalayag, seguridad sa rehiyon at tuloy-tuloy na pagdaloy ng pandaigdigang kalakalan. Nagbabala ang Houthi sa mga international shipping company na iwasang dumaan sa Bab el-Mandeb Strait, ang mahalagang pasukan patungo sa Red Sea. Ayon sa mga ulat, 6 na sasakyang pandagat ang napilitang magpalit ng ruta matapos makatanggap ng babala mula sa grupo. Makikita rin sa shipping tracking data ng ilang oil tanker na umatras at bumalik sa kanilang pinanggalingang ruta dahil sa banta ng Houthi. Kasunod nito, inako ng Iranian-backed group ang pag-atake sa dalawang Saudi oil tanker na Ensela at Leyliya dahil umano sa paglabag ng mga ito sa ipinatupad na naval blockade. Ayon sa UK Maritime Trade Operations, isang tanker ang tinamaan ng hindi pa natutukoy na projectile at nasunog sa Red Sea. Humigit kumulang 70 nautical mile mula sa Al-Shuqaiq sa Saudi Arabia. Wala namang iniulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Sinabi ni Andrabi na hindi maituturing na ordinaryong banta ang anumang pag-atake sa mga sasakyang pandagat ng Pakistan. Yeah, let me answer this. I don't think that there is a thin line when it comes to defending our national security and our assets. This is not a thin line, but this is a red line. And this red line is strictly in our own national security context. Giit ni Andrabi, ituturing ng Islamabad na pag-atake sa Pakistan ng anumang hostile act laban sa mga barkong may bandila nito o sa mga commercial vessel na konektado sa bansa. That any attack against Pakistani flagged vessels or against our commercial vessels will be treated as an attack against Pakistan and will be swiftly retaliated. And we will do so in our exercise of self-defense. Dagdag ni Andrabi, nakahanda ang Pakistan na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang bilang pagtatanggol sa sarili, alinsunod sa international law. Muli rin niyang pinagtibay ang suporta ng Islamabad sa seguridad, soberanya at territorial integrity ng Saudi Arabia. Sinabi pa ni Andrade na mananatiling tutupad ang Pakistan sa lahat ng bilateral at mutual defense agreements nito sa Riyadh. Noong nakaraang taon, lumagda ang Pakistan at Saudi Arabia sa isang strategic mutual defense agreement na itinuturing ang pag-atake sa isa bilang pag-atake rin sa kanilang bansa. Samantala, sinisi ni US Secretary of State Marco Rubio ang Iran sa panibagong banta ng Houthi sa Red Sea. Ayon kay Rubio, bagamat may sariling pamunuan ang Houthi, malaki ang impluwensya at suportang militar na natatanggap nito mula sa Tehran. Yeah, look, I hope that they'll stop. They shouldn't really do that. They got suckered into this by the Iranians. You know, the Houthis largely were smart and stayed out of all this throughout the conflict, but they now apparently have gotten themselves suckered into this, going after Saudi Arabia and their ships. And sinabi ni Rubio na mahigpit na minomonitor ng Washington ang sitwasyon at ilang beses na ring nakipag-ugnayan sa Saudi Arabia tungkol sa banta. Giit pa niya, hindi na bago ang ganitong aksyon ng Houthi dahil matagal nang nanganganib ang mga commercial vessel sa mga pag-atake ng grupo. Una na ring nagbanta si US President Donald Trump sa Houthi kung hindi ito titigil sa pag-atake sa mga barko sa Red Sea. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Umabot na sa $100 kada bariles ang presyo ng Brent crude oil sa unang pagkakataon mula noong Mayo dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan.
Lalo itong tumaas matapos paigtingin ng Estados Unidos ang mga pag-atake laban sa Iran at atakihin ng Houthi rebels sa mga oil tankers sa Red Sea. Dahil dito'y nangangamba ang ilang negosyante na maapektuhan nito ang pandaigdigang supply ng langis dahil sa banta sa mahalagang ruta na ginagamit sa pagluluwas ng krudo mula sa mga oil-producing counties sa Gulf region. Patuloy rin tumataas ang presyo ng gas at diesel sa ilang bansa, kabilang ang United Kingdom at Estados Unidos. Pinangangambahan din na magdudulot ito ng mas mataas na inflation at pagmahal ng mga bilihin dahil sa tumataas na gasto sa transportasyon. Hataw Balita ngayon. Sa pulong ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Maynila, nanawagan ng Russia sa Estados Unidos na itigil nito ang pagbebenta ng armas sa Ukraine kaugnay sa nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Moscow, hindi katanggap-tanggap ang patuloy na suportang militar ng Washington sa Kiev. Gayunman ay sinabi ni Rubio na walang pagbabago sa polisiya ng US sa pagbebenta ng armas sa Ukraine sa kabila ng panawagan ng Russia. Iginit din ni Rubio na nais pa rin ng Estados Unidos na magkaroon ng isang kasunduang pangkapayapaan na katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Samantala, muling sinabi ng Russia na handa itong maghanap ng politikal at diplomatikong solusyon sa digmaan habang patuloy pa rin ang palitan ng pag-atake ng dalawang bansa. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni US President Donald Trump na maisa sa katuparan lamang ang nuclear deal ng Estados Unidos at Saudi Arabia kung sasali ang Riyadh sa Abraham Accord. Ang Abraham Accords ay isang kasunduan na pinangungunahan ng Estados Unidos upang hikayatin ang mga bansa sa gitnang silangan na kilalanin at magtatag ng diplomatikong ugnayan sa Israel. Welcome naman para sa Israel ang pahayag ni Trump at sinabing maaring magbunsod ito ng mas malawakang kapayapaan sa gitnang silangan. Muli ring binigyan diin ng US President na para lamang sa mapayapang paggamit ang nuclear program ng Saudi at hindi papayagan ang uranium enrichment. Wala pang komento ang Saudi sa pahayag ni Trump, subalit matagal nang may alitan ang Saudi at Israel dahil sa usapin sa Palestine. Inaasahan namang dadaan pa sa pagsusuri ng US Congress ang kasunduan sa gitna ng mga panggamba na maaari itong magdulot ng paglaganap ng nuclear technology sa riyon. Hataw Balita ngayon. Patay ang alkalde ng bayan sa Temuac sa Morales, Mexico na si Valentin Romero matapos pasukin ng dalawang armadong lalaki ang kanyang opisina at pagbabarilin ito. Tumakas sa mga suspects sa kayang motorsiklo habang nagsasagawa na ng malawakang manhunt ang mga otoridad. Sa ngayon ay wala pang naaresto kaugnay ng insidente at patuloy pa rin inaalam ng mga investigador ang motibo o ang grupos na nasa likod ng pagpatay. Una nang nakaligtas pa si Lavin sa tangkang pagpaslang noong Enero. Si Lavin ang ikatlong alkalde na napatay sa Mexico ngayong taon. Sa gitna ng kapatuloy na karahasan nararanasan ng mga lokal na opisyal. Hataw Balita ngayon. Tinatayang umabot sa $19.6 billion ang halaga ng pinsalang dulot ng magkasunod na lindol sa Venezuela noong June 24 ayon sa ulat ng World Bank. Mahigit 5,300 ang nasawi habang nasa 16,000 naman ang nasugatan at libo-libo pa ang nawawala. Pinakamalaki ang pinsala sa mga tirahan na umabot sa 9.3 billion kasunod ang mga gusali at infrastruktura. Pinakamatindi ang tinamaan ng La Guaria at Caracas kung saan tinatayang isa sa bawat 5 bahay ang nawasak. Nananawagan ng World Bank na dagdagan agad ang pondo para sa rekonstruksyon upang hindi umabot sa mahigit 1 dekada ang pagbangon ng bansa. Hataw Balita ngayon. Nananatiling Singapore ang may pinakamakapangyarihang passport sa mundo ayon sa pinakabagong Henley Passport Index. Maaring makapunta ang mga Singaporean sa 192 destinations na hindi mangailangan ng visa.
At pumapangalawa naman sa listahan ng United Arab Emirates, Japan at South Korea na may access sa 188 countries. Nasa ikatlong pwesto naman ng Sweden na may non-visa pass sa 187 na destinasyon. Pang-apat ang 11 bansa sa Europe, kabilang ang France, Germany, Italy at Spain na makakapunta sa 186 territories na walang visa. Nasa ikapitong pwesto naman ang Malaysia, Australia, New Zealand at Canada. 72nd spot naman ng nakuha ng Pilipinas kung saan may visa-free ang mga Pilipino sa mga nasa 65 countries. Nananatili namang pinakamahina ang pasaporte ng Afghanistan na may access lamang sa 22 na destinations. Ayon sa Henley & Partners, may mas malawak na ngayon ang kalayaan sa paglalakbay kumpara noong 2006 dahil mas maraming bansa na ang nagbubukas ng kanilang mga hangganan. Sinabi rin nito na ang lakas ng isang pasaporte ay sumasailalim sa ugnayang diplomatiko, ekonomiya at kooperasyon ng isang bansa sa iba pang mga estado. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo mula rito sa California, USA. Ako po si Lynn Perez. Magandang araw. All set na ang Philippine National Police sa pagpapatupad ng seguridad sa pagdaraos ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Lunes, July 27. At para talakay ng detalye ng seguridad sa SONA, makakausap natin ngayong umaga si Police Colonel Alan Reyco, ang Acting Chief ng Public Information Office ng Philippine National Police. Magandang umaga po, Colonel Ko, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam ngayong umaga. Magandang umaga po, sir. Sa ngalan po ng Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinar Tates Jr. ay nais pong bumati ng Philippine National Police ng isang magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng tagapakinig at tagapanood po ninyo. Opo. Sir, kamusta po yung latag ng seguridad ng PNP para sa darating na SONA at nasa ilang police personnel po ba ang i-deploy? Magde-deploy po tayo ng mahigit more or less 20,000 po na personnel. Kasama na po dito yung ating tinatawag na CDM and standby forces. At kasama rin po natin dito yung ating mga katuwang na ahensya na kagaya ng AFP, ng Coast Guard, ng BFP at iba pa pong mga ahensya ng gobyerno na kailangan po natin at katuwang po natin dito sa pagbabantay sa araw na ito. Opo. Ano naman po ba yung mga critical areas na babantayan ng PNP? May mga checkpoint pa po ba na ilalagay? Normal po na yung mga, siyempre dito sa may batasang pambansa, sa may Senate, kung kailan tuloy pa po ang ating ang impeachment. At ito po sa may Commonwealth, kung saan inaasahan natin na magkakaroon ng kilos protesta at mga pagkilos. Ito po ay mga titignan natin, of course, not only for yung sa traffic, kundi yung safety po ng general public. Naglabas na rin po ang MMDA ng mga traffic advisory at ito po ay kailangan natin sana tignan natin at para po maiwasan natin kung saan ang magandang dumaan pag sa araw na ito po. Mm-hmm. Paano naman po ba yung gagawing treatment ng PNP kung may mga nagpo-protesta o protesters po na manggugulo at magpupumilit na makalusot hanggang dyan sa may Batasan Complex? Alam niyo po, meron po tayong mga approved na permit to conduct itong activities na to coming from the LGU. At sa atin naman po, of course, we respect yung ating karapatan ng ating mga mamamayan to exercise itong constitutional right nila to peaceful assembly. Di ba? Malinaw po naman yun. Meron pong qualifier to peaceful assembly, to peacefully assemble. So mag-ipon-ipon po tayo peacefully. Pasensya na po na naulit-ulit ko yun. So yun nga po, dapat po mapayapa at maayos ang ating nire-respeto po natin yan. Huwag lang po sana manggugulo. At meron rin po tayong dinesignate na mga restricted areas na hanggang dito lamang. Let us also respect po naman sana itong mga na to. But pag magpupumilit po tayong pumasok doon sa mga restricted areas,
you will be stopped at ipipigilan ka po ng ating kapulisan na pumasok po dito sa mga areas na ito para po sa kaligtasan ng lahat. Sir, sakali po na merong mga maging violenteng protesters, minsan nauwi po sa sakitan eh. Ano po ang mensahe niyo po sa kanila para maiwasan yung mga ganitong sitwasyon? Alam niyo po, kautusan galing pa mismo sa mahal nating Pangulo, dumaan sa ating Secretary of the Interior Local Government, Sen. John Vic Remulla, and of course, kabilin-bilinan ng ating Chief PNP sa lahat ng kapulisan na harap po to exercise maximum tolerance. Ito po'y hanggat maaari talaga, we will not engage, we will deal with them peacefully. Kaya lang ito nga po, kung umabot po, sana wag pong umabot sa maging violente sila at may gawin pang iba. Kaya kabilin na lang po namin panawagan, so to speak, sa ating pong mga kababayan na nais pong magdumalo o magkilos protesta ay let's keep this peaceful. Huwag po tayo sanang makaano kasi alam nyo yung karapatan na yan ay nire-respeto natin until such time na nakakapekto na po kayo ng ibang tao. If you will be endangering other people at nakakapekto na yun sa ibang tao, we will have to step in para po mawala yung danger na yun sa public safety. Sa ngayon naman po ba, meron tayong monitor na malaking banta sa seguridad sa darating na Lunes sa araw po mismo ng SONA? As of now, we have not received any intelligence or information na magpo-point to that fact po. But of course, tuloy-tuloy po ang ating monitoring, tuloy-tuloy po ang pagkalap natin ng impormasyon at lahat po ng impormasyon na matatanggap natin ay tinitignan natin, iniimbestigahan at we will act if the situation calls for it. Ayun, tayo po lahat ay gusto natin ang mapayapang pagdaraos ng SONA ng ating Pangulo. Mensahe niyo po sa publiko, lalo na po doon sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta sa darating po na Lunes. Nasa sa inyo po ang pagkakataon, Colonel. Salamat po, sir. Sama-sama po tayo na ensure meron bang iba-ibang paniwala, meron bang ibang nais iparating sa ating pamahalaan at sa publiko ay iisa naman po. Tama po ang sinabi niyo, sir, iisa ang hangarin natin dito na gusto nating maidaos itong SONA ng mapayapa at maayos. Yun lang po naman ang kagustuhan ng inyong Philippine National Police na maging mapayapa po ito. So, wala po tayong magiging problema kung lahat po tayo sama-sama para gawin pong mapayapa itong pagdadaos ng SONA. Dahil sa bagong PNP po, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ayun. Maraming salamat po, Police Colonel Alan Reyco, ang ating Acting Chief ng Public Information Office ng Philippine National Police. Magandang umaga po, sir, at maraming salamat po, sir. Magandang umaga po. Yes, sir. Salamat po. Market Price Watch. At para naman ihatid sa atin ang presyo ng mga pangunahing bilihin, nasa Makati City po ang ating kasama na si Mikey Samson live. Live report. Good morning, Mikey. Ramdam na ba sa presyo ng mga pangunahing bilihin ang pagtaas na naman ang presyo ng langis, Mikey? At isang Friday morning na punong-puno din ng good vibes ang bati natin sa ating mga kasangbahay. At yes, nandito po tayo ngayon sa pala ng Shoppers Mart dito sa May Makati para muli ay mag-update ng prices ng mga pangunahing bilihin kagaya na lamang ng isda, gulay at sinis sa ating mga kasangbahay. At sa ating pong pag-ikot-ikot dito sa pala ng Shoppers Mart ay napag-alaman po natin na ang presyo po ng karne kumpara nitong mga nakaraang araw ay pero ang presyo po ng gulay at ng isda ay nanatili lamang. Ibig sabihin, hindi ito tumaas at hindi rin naman ito bumaba. Ayon din sa ating mga vendors dito ay naapektuhan
naapektuhan din umano sila nung mga nakaraang pag-ulan at ng ating weather ngayon, no? Nasa El Nino tayo ngayon, naapektuhan din yung kanilang mga supply. Kaya nagkakaroon din ng pagbabago sa presyo ng ating mga bilihin. At talagang medyo matumal nga din daw po ang benta ng ating mga vendors ngayon at umaasa lamang sila sa kanilang mga suki. Pero para naman sa ating mga kasangbahay na nagnanais ng pumunta ng palengke ngayong umaga o kaya naman ay nagnanais na bumisita dito sa Palanan Shoppers Mart, narito po ang presyo ng kanilang mga bilihin. Para po sa gulay, ang kamatis po ay nagkakahalaga ng 140 pesos per kilo. Gayon din ang sibuyas, 140 pesos po ang isang kilo. Ang bawang naman ay nasa 180 pesos ang isang kilo. Ang ampalaya ay nagkakahalaga ng 120 pesos. Ang kalabasa naman ay nagkakahalaga ng 100 ang bawat kilo. Ang sayote, ang per kilo niyan ay 60 pesos. Ang repolyo ay nagkakahalaga ng 80 pesos per kilo. Ang talong ay nasa 120 pesos per kilo. At ang pechay Tagalog naman, bawat tali niyan ay nasa 20 pesos. Ang kangkong ay nasa 20 pesos din ang bawat tali. At ang okra ay nasa 20 pesos din ang kada tali. Pagdating naman po sa isda, ang tilapia po ay nagkakahalaga ng 200 pesos per kilo. Ang lapu-lapu ay 540 ang isang kilo. Ang dalagang bukid ay nasa 340 pesos. Gayon din ang galunggong. Ang bangus naman po ay nasa 300 pesos per kilo. Ang hasa-hasa ay nasa 540 per kilo at ang pampano ay nasa 480 ang isang kilo. Sa baboy naman po, ang pata ay nagkakahalaga ng 320 per kilo. Ang pork kasim ay nasa 350 pesos ang isang kilo. Gayon din ang pork pige at ang pork chop. Ang liempo naman po ay nasa 400 ang bawat kilo. At sa presyo naman ng manok, ang paa ng manok ay nasa 240 pesos per kilo. Ang chicken wings ay nasa 240 pesos per kilo. Ang quarter legs ay 240 pesos din ang isang kilo. At ang whole dressed chicken ay nasa 220 pesos per kilo. At para naman po sa ating mga special shout out, maraming salamat po sa Jane Fish Stall, kay Ma'am Mita ng Mita Vegetable Stall, gayon din sa Mothers and Marshalls ng lokal ng Curie, at gayon din sa lahat po ng vendors ng security at admin nitong Palanan Shoppers Mart. Yan po muna ang update mula po dito. Ako po si Mikey Samson. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Mikey Samson. Nag-uulat ng live mula dyan sa Palanan Shoppers Mart, Makati City. Weather News. Lalo pang lumakas ang bagyong Quiapo habang kumikilos papalapit sa extreme northern Luzon. Dahil dito nakataas na po ang wind signal number 2 sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan at northern portion ng Ilocos Norte. Panoorin po natin ang update sa bagyong Quiapo mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang huling lokasyon ng bagyong Quiapo. Yung sentro po nito ay huling namatan as of 4 a.m. sa 345 kilometers silangan ng Apari sa Cagayan. So lumakas nga po ito at isang tropical storm at ang kanyang lakas ay nasa 65 kilometers per hour, yung pinakamalakas na hangin malapit sa gitna, at ang pagbugso ay nasa 80 kilometers per hour. Kumikilos po ito si tropical storm Quiapo pa west, northwestward or pakanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Makikita nyo po no, yung lawak po ng kaulapan na dala ng bagyo ay nakakaapekto lalong-lalo na sa may northern Luzon. Habang patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat. Kaya mapapansin nyo po halos ang malaking bahagi ng ating bansa ay naapektuhan po ng mga kaulapan mula sa bagyo at sa habagat. Kaya po ngayong araw inaasahan natin na malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng maulap na kalangitan
na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pag-inat, pagkulog. Lalong-lalo na po dito sa may Northern Luzon kung saan dadaan nga ang bagyong Qiapo. Ito po yung ating latest track ng bagyo. Makikita po natin dito, isa na pong tropical storm ang bagyo at posible pong mamayang hapon, pinakamalapit ang sentro ng bagyo sa may bahagi ng Babuyan Island. So ito po nakikita niyo itong lumalaki po na ito po yung tinatawag natin na cone of confidence or cone of probability. Sa loob po niyan maaring dumaan yung sentro ng bagyo. Kaya po may posibilidad pa rin na maglandfall in any of the islands po ng Babuyan Islands or pwede po malapit lang sa mga isla, close approach lang po sa mga isla ng Babuyan. So ngayong araw po pinakamararanasan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa may Northern Luzon, particular na sa Batanes, Babuyan Islands at mga bahagi ng Apayao, Ilocos Norte at Cagayan, ang epekto ng bagyo. Ito naman pong pabilog na ito po yung lawak ng bagyo. Ito po yung direktang makakaapekto po yung bagyo sa itong pong nasa loob nitong pabilog po na ito. Samantala, makikita po natin, posible pang lumakas ang bagyo up to severe tropical storm. So ito pong simbolo na to ay severe tropical storm. So bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw, ay maaari po ito maging severe tropical storm. Ibig sabihin, pwede pa pong tumaas hanggang signal number 3, yung maaring itaas po natin na tropical cyclone wind signal. At paglabas po ng PAR ay posible pong maging typhoon category yung bagyo. Ibig sabihin hanggang signal number 4 po yon yung kanyang lakas bago tuluyang maglandfall sa may bahagi po sa may southern part ng mainland China. So ito po yung inaasahan nating magiging track ng bagyo. At kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Qiapo, ay palalakasin pa rin ito yung habagat. Kaya po posible hanggang ngayong weekend, kahit nasa labas na po yung bagyo by tomorrow, ay magiging maulap pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po yung western section ng northern and central Luzon. Sa ngayon po, dahil nga sa bagyong Qiapo na ngayon po ay tropical storm category na may nakataas na po na tropical cyclone wind signal number 2, mga malakas na hangin po ito na maaaring dala ng bagyo. Ang mararanasan sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan kasama ito pong Babuyan Islands at yung hilagang bahagi ng Ilocos Norte. So makikita nyo po itong mga nakadilaw po na to. Ito yung tropical cyclone wind signal number 2. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang din ng Isabela, Nueva Vizcaya, gayon din po yung Quirino, Abra, gayon din po yung Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, kasama po yung nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, gayon din po yung Ilocos Sur, La Union, at gayon din yung northern and central portions ng Aurora. So mapapansin po natin mga kababayan, halos yung malaking bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley Region ay may nakataas po na tropical cyclone wind signal number 2 at wind signal number 1. Muli po, pinakamararanasan natin yung bagyo ngayong araw at by tomorrow po lalabas na yung bagyong Qiapo po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, kahit po yung mga lugar na wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal ay maaari pa rin po makaranas ng mga pagbugso ng hangin dahil po sa pinagsamang epekto ng bagyong Qiapo at gayon din po itong southwest monsoon o habagat. So today, malaking bahagi natin basta makararanas po ng mga pagbugso ng hangin, lalong-lalo na po sa may area po ng malapit po sa mga baybayin at sa may mga kabundukan kung saan po exposed po sa mga pagbugso ng hangin. Bukas po, malaking bahagi din ng Luzon at Visayas, kabilang na rin yung Zamboanga del Norte at Davao Oriental, ay maaaring makaranas sa mga pagbugso ng hangin. Dulot naman po ito ng hanging habagat. Habang sa linggo, ang bahagi naman ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Calayan Islands ay maaari ding makaranas ng mga gustiness po, mga pagbugso ng hangin. Dulot po ito ng habagat. Samantala, as of 5 a.m. naman po ay may naka-issue po tayo na ito po yung ating weather advisory na ibig sabihin po nito, ito yung mga heavy rains po na nararanasan, na posibleng mararanasan po dito particular na sa ilang bahagi po ng ating bansa. So ito po ay sa may bahagi naman, particular na po dito sa may area ng western section ng Visayas at southern Luzon. So makikita niyo yung Palawan, Occidental Mindoro, maging sa bahagi po ng western Visayas at Negros Island region ay inaasa natin magiging posible pa rin ang mga malalakas na mga pagulan, habang sa may area ng Ilocos Region, kabilang din yung Apayao, Kalinga, Isabela, Cagayan, makararanas din ng malalakas na mga pagulan na dulot na
naman po ng bagyong Qiapo. So sa mga lugar po na ito, kung saan naka-issue po yung ating weather advisory, iba yung pag-ingat po mga kababayan no, sa mga potensyal ng mga flash floods and landslides. Samantala, inaasahan naman po natin by Saturday po ay posible naman ang mga pag-ulan pa rin sa may bahagi ng Ilocos Region, gayon din po sa may area ng Apayao at Cagayan, dulot pa rin ng bagyo. So kahit nasa labas na po yung bagyo, posible pa rin yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao at Cagayan. At ang hanging habagat naman po yung magdadala ng mga pag-ulan hanggang malalakas sa mga pag-ulan sa bahagi naman ng Occidental Mindoro. Samantala po, ay naka-issue pa rin po yung ating gale warning. Ito yung babala natin sa malalaking pag-alon ng karagatan. Makararanas po ng hanggang 5.5 meters na mga taas po ng alon sa baybay dagat po or dito po sa may area, sa may coastal waters po ng Batanes, kasama may Babuyan Islands. Gayon din po sa may area ng Cagayan, particular na yung mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Apari, Balesteros, Pamplona, Abulug, Sanchez, Mira, Claveria, Santa Pracedes. Ito po yung mga area maging sa Ilocos Norte, particular sa Pagudpud, Banggi at Burgos. Ito yung mga lugar po kung saan delikado pong maglayag yung mga sasakyang pandagat maliliit ang mga bangka sa mga baybayin po ng itong mga nabanggit nating lugar dahil magiging maalon po yung karagatan dulot po ng bagyong si Qiapo. At napanood po natin ang update kaugnay sa bagyong Qiapo. Patuloy po kayong mantabay sa mga social media page ng Pag-asa at UNTV News and Rescue para po sa latest sa lagay ng panahon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit Kapitulo 46, talatang 2. Kaya't hindi tayo matatakot, bagaman ng lupa ay mabago, at bagaman ang mga bundok ay mga glipat sa kagitnaan ng mga dagat. At yan pong mga umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan na lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. At dito sa UNTV at UNTV Radio Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.